Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 2 Nanograms superhero film na tinatawag na Spider-Man 2. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si John Sumastra, Mara de la Cruz, Aljan Lexter James, Random Edits, Aid Alacasumpi, Kira from Naik Cavite, Ariel Tesoro from Davao, George Aldemar Jr. from Iloilo, Joey Padua from Abra, Luis Venezuela family from Zamora Street, Paco, Manila, at Journey Cañares from Haguliao, Hetef, Bohol. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa New York City kung saan makikita natin na si Mary Jane, na dati ay kasintahan ni Peter Parker, ay isa ng sikat na artista. Nakakalat ang malalaking poster niya sa buong lungsod. Samantala, si Peter Parker ay isa na ngayong tagahatid ng pizza. May maliit lang siyang scooter na gamit niya sa pagde-deliver. Sinabihan siya ng boss niya na may order silang 8 pizza na kailangang ihatid sa pinakamataas na palapag ng pinakamalaking gusali sa lugar. Ipinaalala pa ng boss na batas ng kumpanya na dapat maihatid ang pizza sa loob ng 30 minuto. 22 minuto na ang lumipas, 8 na lang ang natitirang minuto niya para ihatid ito. Kaya dali-daling tumakbo si Peter dala ang pizza. Pero habang nasa daan, may mga batang naglalaro sa kalsada at muntik ng ma-accident. Agad silang iniligtas ni Spider-Man. Pagkatapos nito, agad siyang nagtungo sa itaas ng gusali. Pagdating niya roon, bumagsak ang maraming walis mula sa isang kabinet at nasayang ang 2 minuto niya sa pag-aayos nito. Pagharap niya sa manager, sinabi nitong hindi siya babayaran dahil lumampas siya sa 30 minutong oras. Nakarating si Peter sa ika-32 minuto kaya kailangan niyang umalis na walang bayad. Bumalik siya sa boss niya at sinabi ang nangyari. Dahil dito, nagalit ang boss niya at agad siyang tinanggal sa trabaho. Kasabay ng tensyon sa pagkawala ng trabaho, hindi na rin niya magawang kuhanan ng larawan si Spider-Man, na isa pa naman sa pinagkakakitaan niya. Ngayon, wala na siyang kita. Dahil sa sobrang stress, nagiging makalimutin na siya. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, nalaman niyang tapos na ang klase mahigit 1 oras na ang nakalipas. Nainis ang propesor niya at sinabing bumababa na ang mga marka niya. Sinabihan siya ng propesor na may isa pa siyang pagkakataon. Pero kung hindi siya makakakuha ng maayos na grado sa susunod na pagsusulit, babagsak siya. Lalong nasira ang loob ni Peter. Umuwi siyang labis ang lungkot, pero laking gulat niya nang malamang kaarawan pala niya ngayon. Nandoon sa bahay sina Aunt May, Harry, at Mary Jane para batiin siya. Pagkatapos ng munting salo-salo, nilapitan siya ni Aunt May at sinabing may regalo siya para kay Peter. Kinuha niya ang $20 mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Tumanggi si Peter at sinabing hindi niya ito matatanggap dahil mas kailangan ito ni Aunt May, lalo na't wala na si Uncle Ben at madalang na rin siyang makadalaw. Pero sagot ni Aunt May, alam niya ang sitwasyon ni Peter, wala pa itong trabaho ngayon at mas kailangan niya ang pera. Pagkalabas ni Peter ng bahay, nakita niya si Mary Jane sa labas. Napangiti siya sa tuwa nang makita ito. Tinanong niya kung bakit hindi pa ito umuwi. Sagot ni Mary Jane, wala lang daw, gusto lang niyang umupo roon at hintayin si Peter. Kumustahan silang dalawa. Sabi ni Peter, may kaunting problema lang siya sa trabaho pero aayusin din niya ito. Tinanong niya si Mary Jane kung kumusta na siya at kung may dumating na ba sa buhay niya. Umamin si Mary Jane na meron na. At idinugtong pa niya, sana kung ginawa lang ni Peter yun noon pa. Pero alam ni Peter na responsibilidad niya ang buong syudad. Kung papasok siya sa buhay ni Mary Jane, maaaring mapahamak ito dahil sa mga panganib na kaakibat ng pagiging Spider-Man. Kaya hindi na lang siya sumagot at umalis. Makikita ngayon na hindi na nakikitira si Peter kay Harry. Sa halip, umuupa na lang siya sa isang maliit at lumaing apartment. Madalas siyang singilin ng may-ari ng building at palaging inuutangan. Palaging tanong ng may-ari sa kanya kung magbabayad na ba siya at kailan siya magbabayad. Pero dahil wala siyang trabaho at wala ring kita, palagi siyang umiiwas at palihim na lumalabas ng apartment para makaiwas sa paniningil. Kinabukasan, ipinakilala si Peter kay Dr. Otto Octavius, ang business partner ni Harry. Agad sinabi ni Peter na kilalang kilala niya ito at matagal na niyang sinusubaybayan ang mga gawa nito. Inamin din niyang may kaugnayan sa larangan ng siyensya ang kanyang kurso, at ang thesis niya ay tungkol sa nuclear science, isang bagay na eksperto si Octavius. Sabi naman ni Dr. Octavius, nabanggit nga siya ni Harry. Sinabi rin nitong bihira siyang makipagkita sa mga estudyante, pero dahil kay Harry, nais niyang makausap si Peter. Dito nagsimula ang maayos at masayang introduction sa pagitan nila. Nag-usap sila tungkol sa science,
research, at kani-kanilang mga ideya. Dumating rin ang asawa ni Dr. Octavius at nakisali sa usapan. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, tinanong nito si Peter kung may girlfriend siya. Sagot ni Peter, wala na. Meron dati pero naghiwalay na sila. Ngumiti ang babae at pabirong sinabi na baka dapat subukan ni Peter ang pag-aaral ng tula, baka sakaling magbago pa ang takbo ng love story niya. Dahil dito, nagsimulang magbasa si Peter ng mga libro. Nag-aral siya ng tula at nagdesisyong pupunta siya kay Mary Jane para mag-propose. Nang bibili siya ng bulaklak, $3 lang ang pera niya kaya 3 bulaklak lang din ang naibigay sa kanya ng tindera. Sumakay siya sa scooter niya at tumungo sa theater kung saan madalas mag-perform si Mary Jane. Habang papunta roon, may mga magnanakaw na tumatakas at hinahabol ng pulis. Dahil alam niyang responsibilidad niya ito, hinabol ni Peter ang mga magnanakaw. Habang tumatakbo, nasagasaan ng sasakyan ang scooter niya at wasak ito. How'd you do that? Work out, plenty of rest, eat your green vegetables. Come on, go! Wow. Go, Spidey, go! Pero hindi pa rin siya tumigil. Nahuli niya ang mga magnanakaw at pagkatapos ay dumiretso siya sa theater kung saan inimbitahan siya ni Mary Jane sa palabas. Pagdating niya roon, hinarang siya ng bouncer at sinabing huli na siya at hindi na siya pwedeng pumasok. Wala siyang nagawa kundi manatili sa labas, malungkot na naghihintay. Matagal siyang naghintay sa pag-asang makakausap si Mary Jane. Nang lumabas na si Mary Jane, handa na sana siyang lumapit at kausapin ito, pero biglang dumating ang isang lalaki. Doon niya na-realize na ito ang lalaking binanggit noon ni Mary Jane. Sa sobrang sakit, tahimik na lang siyang tumalikod at umalis. Habang naglalakad, muli niyang narinig ang tunog ng mga magnanakaw. Agad siyang nagbihis bilang Spider-Man para habulin ang mga ito. Pero nang gamitin niya ang web shooters niya, bigla itong hindi gumana. Nahulog siya mula sa itaas ng gusali. Tinangka niyang muli, pero wala pa rin, nawala ang kanyang kapangyarihan. Nahulog siya ng malakas. Ngayon, ipinapakita sa atin ang isang lalaking iniwan ng kasintahan, nasira ang scooter, at nawalan pa ng kapangyarihan, isang taong lubos ng wasak. Umuwi siyang naglalakad. Kinabukasan, gusto sanang ipaliwanag ni Peter kay Mary Jane na dumating siya sa theater pero hindi siya pinapasok. Ngunit may iba nang dumating sa buhay ni Mary Jane, at hindi na siya sinasagot nito. Dumating ang araw ng malaking event ni Dr. Octavius kung saan ipapakita niya sa publiko ang bago niyang invention. Sinusuportahan siya ni Harry Osborn, ang bagong CEO ng Oscorp. Ipinakita rin nila ang kanyang robotic tentacle arms, mga braso na kayang tiisin ang matinding init at malalakas na magnetic force. Mas malakas pa ito kumpara sa ordinaryong kamay ng tao, at meron pa itong sariling artificial intelligence. Tinanong siya ng mga tao kung paano niya makokontrol ang mga braso kung may sarili itong isip. Ipinaliwanag ni Dr. Octavius na may nakakabit siyang chip sa likod ng ulo na konektado sa kanyang utak. Sa pamamagitan nito, nakokontrol niya ang bawat galaw ng mga tentacle arms. Kung ano ang iniisip niya, iyon ang sinusunod ng mga braso. Malinaw niyang sinabi na siya ang may kontrol sa mga ito, hindi sila ang may kontrol sa kanya. Inabutan nila ng medal na tinatawag na tritium, isang napaka-importanteng element para maganap ang nuclear fusion. Gagamitin ito ni Dr. Octavius para lumikha ng sarili niyang araw, isang pinagmumulan ng walang katapusang enerhiya. Nang simulan nila ang nuclear fusion, biglang nagkaroon ng aberya. Lahat ng bakal sa paligid ay humihigop papunta sa makina. Sa gitna ng panganib, nagpalit ng kasuotan si Peter at dumating bilang Spider-Man para iligtas ang mga tao. Pero huli na, nataman ng bubog ang asawa ni Dr. Octavius at namatay ito sa mismong lugar. Sinubukan ni Spider-Man na patigilan ang fusion, pero pinigilan siya ni Dr. Octavius. Sinabi ni Spider-Man na kung hindi niya mapipigilan ang makina, masusunog ang buong lungsod. Dahil dito, napilitan si Dr. Octavius na patayin ang makina, na naging dahilan ng isang malakas na pagsabog. Samantala, galit na galit si Harry at sinigawan ang manager niya. Aniya, dahil sa tritium na iyon, napakalaki ng perang nawala sa kanya. Samantala, sa ospital, sinubukan ng mga doktor at surgeon na tanggalin ang mga tentacle arms ni Dr. Octavius. Dahil sa lakas ng pinsala niya, kailangan itong operahan. Pero nang simulan nilang alisin ang mga tentacle arms, bigla itong nabuhay at inatake ang lahat ng doktor. Isa-isang pinatalsik ng mga braso ang mga doktor at pagkatapos, tumayo si Dr. Otto.
Napag-alaman nilang nasira na ang chip na konektado sa utak niya, wala na siyang control sa mga tentacle arms. At ang responsable sa pagkasira ng chip ay walang iba kundi si Spider-Man. Sa susunod na eksena, tinawagan si Peter ni Jonah Jameson, ang editor ng Daily Bugle. Sinabi nitong may party mamayang gabi at hindi makakadalo ang regular na photographer dahil may sakit. Kaya inutusan niya si Peter na sumama at kumuha ng mga larawan. Dagdag pa niya, anak niya ang tampok sa event, kakauwi lang nito mula sa mission sa buwan kasama ang NASA. Samantala, ipinakita si Dr. Otto Octavius na ngayon ay kumbinsidong walang mali sa kanyang eksperimento. Para sa kanya, tama ang ginawa niyang fusion, ang tunay na problema ay si Spider-Man. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy muli ang experiment, pero bigla siyang kinausap ng kanyang mga robotic tentacles. Sa tinig ng artificial intelligence, sinabi ng mga ito na kailangan nila ng pera at kailangang magnakaw. Noong una, tumutol si Dr. Octavius. Aniya, mali ang magnakaw. Pero dahil wala na ang chip na kumokontrol sa kanya, unti-unti na siyang pinangungunahan ng mga tentacle arms at nawawala na ang sariling kontrol sa kanyang isipan. At ngayon, nagsimula na siyang maglakad patungo sa bagong landas ng kasamaan. Kinabukasan sa bangko, magkasama sina Peter at Aunt May. Matagal nang hindi nakakabayad si Aunt May ng hulog para sa bahay kaya dumiretso sila sa manager para pag-usapan ang bayarin. Biglang dumating si Dr. Octavius. Sinira niya ang vault at nagsimulang kunin ang mga ginto at pera. Pero dumating din si Peter bilang Spider-Man at hinarap siya. Nang makita siya ni Dr. Octavius, agad itong nagalit at pinagtatapon si Spider-Man ng mga sako ng pera. Dito ipinakita ang isa sa pinakamagandang eksena ng kwento, ang matinding laban sa pagitan ni Spider-Man at Dr. Octavius. Dahil gustong patayin ni Dr. Octavius si Spider-Man, dinukot niya si Aunt May. Don't follow me. Hand her over! Pilit na iniligtas ni Spider-Man ang tiyahin niya, pero nahirapan siya kay Dr. Octavius. Hanggang sa tulungan siya ni Aunt May, nilito niya si Dr. Octavius kaya naligtas siya ni Spider-Man. There you go. Kinagabihan, dumalo si Peter bilang photographer sa party ni Jonah Jameson. Laking gulat niya nang makita kung sino ang bride, si Mary Jane pala. Lalong nadurog ang puso niya sa nakita. Dumating din si Harry na halatang lasing na lasing. Bigla niyang sinampal si Peter ng 2 beses habang galit na sinisigaw na siya raw ang kumukuha ng mga litrato ni Spider-Man, ang taong pumatay sa kanyang ama. Tinanong niya si Peter kung tunay ba siyang kaibigan o kakampi ng kalaban. Alam ni Peter na galit si Harry at hindi pa ito handang marinig ang totoo. Kaya't pinili na lang niyang manahimik at tahimik na umalis sa party. Pero nang gamitin niya ang web show authors niya, bigla itong hindi gumana. Nahulog siya mula sa itaas ng gusali. Tinangkal niyang muli, pero wala pa rin, nawala ang kanyang kapangyarihan. Nang sinubukan niyang aakyatin ang pader, agad siyang nadulas at napabagsak sa lupa. Ngunit sa kanyang pagtingin, bumabalik ang kanyang pagkalabo sa mata. Kinabukasan, nagpunta si Peter sa isang doktor at ikinwento ang pinagdaraanan niya. Sinabi niyang palagi niyang napapanaginipan si Spider-Man, at hindi na niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan. Tinanong niya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sabi ng doktor, kung sa panaginip niya ay hindi na nagagamit ni Spider-Man ang kanyang kapangyarihan, baka panahon na para huminto na siya. Mas mabuti raw na mamuhay na lang siya bilang isang normal na tao. Dahil dito, nagpa siya si Peter na bitawan na ang pagiging Spider-Man. Sa tuwing sinubukan niyang maging mabuting tao at iligtas ang mundo, lagi naman siyang nawawalan sa personal na buhay niya, nawala si Uncle Ben, si Mary Jane, pati na ang normal niyang pamumuhay. Kaya sinubukan niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Kahit may gulo sa kalsada, hindi na siya nakikialam. Kahit may habulan ng pulis at magnanakaw, lumalayo na lang siya. Samantala, lumapit si Dr. Octavius kay Harry at sinabi na kailangan niya ng tritium para maipagpatuloy ang kanyang eksperimento. Sumagot si Harry na maaari silang magkasundo, kapag nahuli ni Octavius si Spider-Man, ibibigay niya ang tritium. Tinanong ni Octavius kung saan niya mahahanap si Spider-Man. Sagot ni Harry, may kaibigan siyang si Peter na laging kumukuha ng litrato ni Spider-Man.
Kung mahahanap ni Octavius si Peter, siguradong madadala siya nito kay Spider-Man. Kinabukasan, magkasamang nagla-lunch sina Peter at Mary Jane. Habang kumakain sila, biglang nagising ang spider sense ni Peter, may paparating na panganib. Dumating si Dr. Octavius at diretsahang tinanong si Peter kung nasaan si Spider-Man at ano ang address nito. Hindi sumagot si Peter, kaya agad na dinukot ni Octavius si Mary Jane. Dahil dito, nagalit si Peter. Nang tumayo siya para habulin si Octavius, napansin niyang bumalik na ang mga nawala niyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, handang-handa na siyang lumaban. Sumunod na eksena, ipinakita ang pinakamatinding labanan sa pelikula, ang bakbakan nina Spider-Man at Dr. Octavius sa tren. Inatake ni Spider-Man si Octavius, pero dahil sa tentacle arms niya, napakahirap siyang talunin. Pinaarangkada ni Octavius ang tren gamit ang mga braso niya, at dahil sa sobrang bilis, pamalya ang preno. Nalaman ni Spider-Man na kapag hindi niya napigilan ang tren, babangga ito at maraming taong mamamatay. Sinubukan niyang ipatigil ang tren. Una, ginamit niya ang paa niya sa riles pero hindi gumana. Gumamit siya ng web, pero palya pa rin. Kinabahan na ang lahat ng pasahero. Sa huli, gumamit siya ng maraming web sa harap ng tren. Halos mapunit na ang costume niya. Ramdam niya ang sakit, pero pinilit niyang pigilan. Sa wakas, napahinto niya ang tren at nailigtas ang lahat ng pasahero. Nang mawalan siya ng malay, nahulog siya mula sa itaas pero agad siyang nasalo ng mga taong nasa tren. Doon nila napansin na wala siyang suot na mask, kaya't nagtaka sila. Pinagmasdan siya ng mga tao, at may isa pang nagsabi na mukha lang siyang bata, na parang kasing edad ng anak niya. Nilapitan siya ng dalawang bata, maingat na ibinalik ang mask sa kanya, at tiniyak na hindi nila sasabihin kahit kanino ang nakita nila. Pinuri pa nila siya dahil iniligtas niya ang buhay nila. Bigla namang dumating si Dr. Octavius at agad siyang inagaw mula sa mga tao. Dinala siya nito kay Harry at sinabing tapos na ang kanilang kasunduan dahil narito na si Spider-Man. Hiningi na ni Octavius ang tritium, kaya ibinigay ito ni Harry. Pero bago siya patayin, gusto muna ni Harry makita kung sino talaga si Spider-Man. Pag-alis ng mask, gulat na gulat siya nang makitang si Peter pala ito. Hindi siya makapaniwala at nabigla sa nalaman. Kaagad niyang inalala ang pagkamatay ng kanyang ama at sinabi sa kaibigan na siya ang matalik niyang kaibigan. Tinatanong niya kung bakit niya napatay ang ama niya. Sinabi ni Peter na wala na siyang oras para magpaliwanag at tinanong kung nasaan si Mary Jane. Sagot naman ni Harry, wala siyang alam tungkol dito. Ipinaalala ni Peter na si Dr. Octavius ang may hawak kay Mary Jane at siya rin ang binigyan ni Harry ng tritium. Gagamitin ito ni Octavius para pasabugan ang buong lungsod. Kaya nakiusap si Peter kay Harry na tulungan siya. Sa huli, sinabi ni Harry ang kinaroroonan ni Dr. Octavius. Tumungo si Spider-Man sa lugar kung saan isinasagawa ang nuclear fusion experiment. Nandoon din si Mary Jane, nakagapos. Muling naglaban sina Spider-Man at Dr. Octavius. Pilit na pinigilan ni Spider-Man ang eksperimento pero hindi niya magawang itigil ito. Pilit na pinigilan ni Spider-Man ang eksperimento pero hindi niya magawang itigil ito. Kaya inalis ni Peter ang kanyang mask at kinausap si Dr. Octavius. Ipinaalala niya ang sinabi nitong dapat gamitin ang kaalaman para sa kabutihan ng tao. Pero ngayon, ang experiment nito ay sumisipsip na ng kalahati ng lungsod gamit ang lakas ng gravity at magnetismo. Kapag hindi ito napigilan, siguradong masisira ang buong syudad. Doon natauhan si Dr. Octavius at napagtanto ang pagkakamali niya. Sinabi niyang tama si Peter at kailangang itigil ang ginagawa niya. Sabi ni Peter na siya na ang hihinto sa machine pero tumanggi si Octavius.
Aniya, may kailangang magsakripisyo, at siya na lang ang gagawa nito. Hindi na niya sinunod ang kontrol ng kanyang mga tentacle arms. Sa halip, ginamit niya ang lakas niya para pigilan ang fusion reaction. Nahulog siya sa tubig kasama ang buong makina. Sa sakripisyong iyon, nagtapos ang kanyang buhay, at nailigtas ang buong lungsod. Pagkatapos ng lahat, tumakas si Spider-Man habang buhat si Mary Jane. Sa puntong iyon, alam na ni Mary Jane ang tunay na pagkatao ni Peter. Inamin niyang noon pa man ay nararamdaman na niya ito, pero hindi lang niya masabi. Sinagot siya ni Peter na, "With great power comes great responsibility." Ipinaliwanag niyang kapag magkasama sila, pati ang mga panganib na kinakaharap niya ay mararanasan din ni Mary Jane. Sinabi niyang hindi siya ang tamang lalaki para sa kanya. Si John, ang anak ni Jay, Jonah Jameson, ang mas karapat-dapat sa kanya. Dapat na raw siyang piliin ni Mary Jane at magsimulang muli ng bagong buhay. Kinabukasan, ikakasal na si John kay Mary Jane. Naghihintay na siya sa loob ng simbahan, pero biglang may dumating na babae at inabot sa kanya ang isang papel. Nakasulat doon na tumakas na si Mary Jane. Didiretso siyang tumakbo papunta sa bahay ni Peter. Pagdating niya roon at makita si Peter, tuwang-tuwa siya at agad na sinabi na nagbago na ang desisyon niya. Gusto na niyang makasama si Peter. Pero sagot ni Peter, kung sasama siya sa kanya, hindi magiging madali ang buhay niya. Araw-araw ay humaharap siya sa mga panganib na bihira lang ang may kakayahang harapin. Pero matatag ang tugon ni Mary Jane. Aniya, kung may mga pagsubok si Peter na kinakaharap, mas kailangan nitong may kasama na mag-aalaga at susuporta sa kanya. At sa sandaling iyon, hinalikan niya si Peter. Sa post-credit scene ng istorya, ipinakita na ang anak ni Green Goblin, si Harry Osborn, ay natuklasan na ang sikreto ng kanyang ama. Sa galit, inihagis niya ang kutsilyo at aksidenteng tumama ito sa isang parte ng dingding. Biglang bumukas ito, at lumabas ang sikreto, isang buong laboratorio ng kanyang ama, si Norman Osborn, na siyang totoong Green Goblin. Doon niya nakita ang lahat ng kemikal at mga sandatang ginamit para patayin si Spider-Man. Doon din niya napagtanto na ang tunay na pagkatao ng kanyang ama ay isang halimaw. Ngayon, ipinangako niya sa sarili niya na itutuloy niya ang hindi natapos na paghihiganti ng kanyang ama, papatayin niya si Spider-Man. Sa huling eksena, ipinakita na sa gitna ng syudad, may hinahabol na magnanakaw ang mga pulis. Biglang dumating si Spider-Man at tumulong para protektahan ang New York City. Dito nagtapos ang kamanghamanghang kwento. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.